serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, nagbigay ng mensahe nitong Miyerkules si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa piling grupo ng Chief Executive Officers o CEOs at top investors sa ika-10 Asia Summit na inorganisa ng Milken Institute sa Singapore. Nakaangkla sa temang Bridging Complexity and Opportunity, ipinagdiriwang sa ika-10 Asia Summit ang isang dekada na binigyang kahulugan ng pagkakaroon ng access sa kapital, mas malalim na digitalization, health innovation at ang pag-usbong ng konektado at makahulugang pamumuhay. Narito ang kabuuan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Thank you for your kind invitation to join you at this 10th Annual Asian Summit with the Milken Institute. At the outset, allow me to apologize for being quite so late, as we have just come from Manila and mix-ups with luggage and such. So I did not think it would be appropriate for me to come in my shorts, so I thought I should wait for my suit. Thank you very much for your kind invitation, and it's an honor to stand before you here this afternoon as one of the speakers at the 10th Asia Summit organized by the Milken Institute. As a forum that attracts world leaders, CEOs, top executives, thought leaders, and influencers, we see this summit as an important platform for discussing and finding innovative solutions to the most critical economic, social, technological issues, even geopolitical issues that affect Asia-Pacific, Indo-Pacific, and regions beyond. This gathering of minds is a testament to our shared commitment to address the most pressing challenges of our time. And I am grateful for the opportunity to engage in meaningful discussions that can shape our shared future. I also wish to take this opportunity to share with you the developments happening in my country and why you should consider investing in the Philippines. As we navigate a world marked by uncertainty, the Philippines remains steadfast in its pursuit of economic growth, social progress, and sustainable development. Our nation's story is one of resilience, of a people who rise above challenges and seize opportunities to build a better tomorrow. In the face of global economic volatility, the Philippines has demonstrated remarkable resilience. We have sustained consistent GDP growth, bolstered by prudent fiscal management and monetary policy. Despite high inflation
and global market instability, our economy grew by 7.6% in 2022, the fastest rate of growth recorded by our country since 1976, coincidentally in the time of my father. Economic expansion is expected to continue this year, with global institutions such as the World Bank and the IMF projecting the Philippines to grow around 6% in 2023. Our growth story is underpinned by a strong domestic demand and increasing fixed capital investment as a result of upbeat domestic activity and improved business confidence. We are a large market. We are comprised of 110 million consumers whose demand helps fuel our current and future growth. Moreover, the regulatory reforms that we have recently passed, which liberalized many sectors, including public services, retail, and renewable energy, amongst others, are expected to encourage private investment and bolster the growth of our economy over the medium to the long term. We have also recently launched our own sovereign wealth fund, the Maharlika Investment Fund. The fund is designed to consolidate investable funds from government and financial institutions to further drive economic development through strategic investments both domestically and overseas. Given the strong fundamentals of our economy, I invite you to explore the Philippines as a destination for investment. Moreover, the Philippines' strategic location within Asia, coupled with our membership in regional trade agreements, positions us as a gateway to countless possibilities. We are a member of ASEAN and a signatory of the RCEP, or Regional Comprehensive Economic Partnership. RCEP is considered as the world's largest free trade agreement, covering roughly 30% of the world's population and global GDP, and over a quarter of international trade in goods and services, and 31% of foreign direct investment inflows. In terms of areas for investment, our nation offers a myriad of opportunities across various sectors, from digital and renewable energy to manufacturing and tourism. We are a nation on the rise, ready to collaborate with partners who see the potential that we hold in the Philippines. Our journey towards a digital future is in full swing. The Philippines' tech ecosystem is thriving, marked by a dynamic startup culture and advancements in e-commerce, in fintech, in digital services, which have flourished during the pandemic. Based on the 2023 Global Digital Report by Meltwater and We Are Social, Filipinos are one of the highest users of the internet and of social media. There are 85.16 million internet users in the Philippines, which represents a high internet penetration rate of 73.1% of the total population. With a growing number of customers using the internet and social media platforms to discover and buy products and services, e-commerce has become one of the fastest growing trends in the Philippines. The growth of the country's digital economy bodes well for international companies who wish to tap into our increasingly digital economy. Another strength of the Philippines is our educated and English-speaking workforce that has propelled us onto the global stage, especially in the area of business processing and outsourcing. We are the #1 country of choice for the delivery of customer support in the healthcare services and one of the top destinations for outsourcing overall, second only to India. Several data centers are already operating in the Philippines, including Google, Microsoft, Amazon, and Meta, amongst others. Yours could be the next one. Meanwhile, to improve on our capacities as a manufacturing hub, we are continuously investing on vocational and technical enhancement and education to ensure that our people remain globally competitive.
Our skilled and English-speaking workforce is also one of the reasons why many manufacturing companies have chosen to locate in the Philippines. We also recognize the pivotal role of infrastructure and what it plays in unlocking growth. Our commitment to connectivity is unwavering, with ambitious projects that enhance trade and investment opportunities through our Build Better, More infrastructure program. Our ports, transport networks, and energy facilities are poised to elevate business operations and facilitate trade with the world. We welcome foreign investors to take advantage of the opportunities presented in our infrastructure program. In the spirit of collaboration, our government actively engages in public-private partnerships. Our successful PPP projects demonstrate our commitment to provide services to our public while delivering goods and returns to our investors. We open our doors to international developers and construction companies who wish to take part in the infrastructure development of our country. As stewards of the environment, we are committed to sustained development in the fight against climate change. The Philippines is embracing renewable energy, welcoming 100% foreign ownership of renewable energy projects. To clarify that, the new law, the Public Service Act, allows now, which was not really allowed before, allows now fully 100% foreign ownership when it comes to renewable energy. Last year, our Department of Energy released a circular which modified the implementing rules and regulations of our country's Renewable Energy Act. The circular eliminates previous Filipino ownership requirements related to the exploration, development, and utilization of solar, wind, hydro, ocean, and tidal resources. We are also actively promoting investment in smart and sustainable agriculture, aligning ourselves with global goals to achieve food security and conserve our natural resources for future generations. By investing in our nation, you invest in a greener, more sustainable, and more equitable world. To those who are looking to invest in the Philippines, we offer incentives, tax breaks, and robust legal frameworks that safeguard the interests of foreign investors. Intellectual property rights are protected, ensuring that innovation flourishes within our borders. We also note that geopolitical stability and regional cooperation are cornerstones of our foreign policy. We are dedicated to peaceful relations and collaboration that foster a conducive investment and business climate. The Philippines has faced its share of challenges, as with any country, but we emerge from them stronger and more resolute. Our nation's resilience and ability to adapt are not just stories, they are lessons that we bring to the table. Lessons that we share with partners who are invested in our shared future. So in conclusion, as we stand here discussing ways we can collaborate, I invite each one of you to consider the Philippines as a strategic partner in your journey. Our story is one of promise, of potential, of endless opportunities, and all waiting to be harnessed. Let us embark on this path together, united in our commitment to economic progress, social inclusion, sustainable development. The Philippines is open for business. We invite you to join us in shaping a brighter future for us all. Thank you, and may the summit continue to be a platform for the exchange of ideas and collaboration in Asia and beyond. Thank you, and good afternoon. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Mahardika Investment Corporation Secretariat patuloy na tumatanggap ng aplikasyon upang
o upang ganap ng mapunan ang bubuuin nitong Board of Directors. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Tuloy na tumatanggap ng aplikasyon ng Maharlika Investment Corporation Secretariat para ganap ng mapunan ang bubuo ditong Board of Directors at iba pang posisyon. Sa Facebook post ng Presidential Communications Office, mananatiling bukas ang pagtanggap ng MIC Secretariat ng aplikasyon hanggang ika-27 ng buwang kasalukuyan. Bukod sa Board of Directors ay kasama rin pupunan ang pwestong President and Chief Operation Officer at Independent Director. Ilakip lamang sa application letter ang posisyong ina-applyan habang kailangan din magsumite ng fully accomplished personal data sheet na may 2 passport size ID picture at kailangan ding makapag-fill up ng work experience sheet. Kailangan din ang performance evaluation sa nakaraang 2 waiting period, diploma, transcript of records, certificate of training seminars at authenticated copy ng Certificate of Eligibility. Maaaring ipadala ang resume sa Maharlika Secretariat at treasury.gov.ph. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Information and Communications Technology o DICT, isinusulong ang pagkakaroon ng Digital National IDs. Ang kabuuan ng ulat, ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Naiinip na rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tagal ng pagbababa ng mga physical national ID sa mga Pilipino. Dahil dito ay sinusulang ng Department of Information and Communications Technology ang pag-develop at deployment ng digital ID sa mobile platform. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DICT Secretary John Ivan Uy na ipapailalim nila ang digital ID sa kasalukuyang eGov app. Kailangan anyang i-download ang app na ito at mula dito, kukuhanin ang credentials ng mga Pilipino kabilang na ang selfie at personal na impormasyon. Saka anya ito itutugma sa datos mula sa Philippine Statistics Authority. Sa kasalukuyan, nasa 80 million na identity na ang na-capture ng PSA at kanilang nasa database. We needed to be able to access all the data that has already been captured by the Philippine Statistics Authority because they were the primary agency tasked under the law to do all the data capturing, yung mga biometrics natin, mga facial recognition, mga fingerprint, and so on, as well as yung mga personal information, date of birth, all the family circumstances, and so on. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pilipinas makikinabang sa 1.6 billion US dollars na Official Development Assistance o ODA para sa Sustainable Agriculture. Narito si Melanie Valdos Reyes para sa balita. Sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na malaki ang maitutulong ng 1.6 billion US dollars na official development assistance upang makamit ang sustainable agriculture. Ito ang mensahe ni Jokno sa European Chamber of Commerce of the Philippines 6th Sustainable Agriculture Forum. Ayon kay Jokno, dahil sa ODA mapopondohan na ang kinakailangan para ma-transform ang agriculture sector at matugunan ang mga issues na nakakaapekto sa sektor. Ang ODA ay nakuha ng Pilipinas simula ng maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Asian Development Bank at World Bank na siyang gagamitin upang itaas ang competitiveness at inclusiveness ng agri at fishery sector. Diin ang kalihim dahil sa assistance, may a-apply na ng bansa ang modern technologies at infrastructure projects para suportahan ang agriculture, financing to micro, small and medium enterprises, farmers and fisher folks upang makamit ang food security na hangad ng Pangulo. Dagdag ng kalihim, hindi madali na ma-transform ang agriculture sector bilang engine of sustainable growth kung walang tulong ng public-private sector. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mga Chinoy businessmen
pabor na bawasan ang taripa sa mga imported rice. Pakinggan ang kabuuan ng ulat na ihahatid sa atin ni Michael Rogas. Pabor ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated sa mungkahi ni Finance Secretary Benjamin Jocno na bawasan ang taripa sa mga imported na bigas. Ito ay para mapatatag ang presyo at supply ng bigas sa merkado. Ayon kay Dr. Cecilio Pedro, Pangulo ng mga Chinoy businessmen, masyadong mataas ang ipinapataw na buwis sa mga imported na bigas kung kaya't malaki din ang dinadagdag dito sa presyo ng pamilihan. Sa ngayon, umaabot na ng hanggang 30% ang buwis sa mga imported na bigas kung kaya't nagmamahal din ang bentahan nito sa mga merkado. Base sa mungkahi ni Secretary Jocno, dapat daw ay ibaba ng hanggang 10% ang buwis sa imported rice para maibaba din ang presyo sa mga mamimili. Bilang isang umbrella organization ng mga Filipino-Chinese Business Association, hindi rin daw nila kagustuhan na mataas ang presyo ng bigas dahil mas marami ang apektado. Ngunit kung ibababa ang buwis sa imported rice, mas marami ang papasok na supply sa Pilipinas at maiinganyo ang mga importers na magdala nito mula naman sa ibang bansa. Batid din daw ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry na makaapektuhan ang lokal na palay kapag binababa ang taripa sa imported na bigas, ngunit mas marami naman daw ang mabibenepisyohan kapag marami ang supply at mababa ang presyo nito. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Senado, panukalang batas na layong palakasin ang kapangyarihan ng Commission on Human Rights o CHR isinusulong ni Senador Robin Padilla. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Naghain si Senador Robin Padilla ng panukalang batas na layong bigyan ng ngipin o mas bigyang kapangyarihan ang Commission on Human Rights o CHR. Sa ilalim ng Senate Bill 2440, layong bigyan ng mas epektibong sistema ang CHR kasama na ang fiscal autonomy. Paliwanag ni Padilla, kailangan mapalakas ang mandato at kapangyarihan at tungkulin ng CHR at larong maitatag ang papel nito sa pagtataguyod ng karapatang-tao sa bansa. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng full authority ang CHR na tumugon ng motu proprio sa reklamo na may kinalaman sa human rights violations, kasama na ang kapangyarihang mag-issue ng injunctive relief at legal measures. Itinatakda rin ng panukala na matiyak ang seguridad ng mga saksi at human rights defenders sa may banta at ipatupad ang Witness Protection Service. Bubuo rin ang CHR ng Human Rights Information Campaign Program at Human Rights Institute para sa pagsulong ng karapatang pantao. Gayon din ang Legal Assistance Program para sa mga mahihirap na human rights violations victims at gagawa rin ng taunang ulat sa monitoring ng mga aktibidad nito. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa balitang kamera, pagtukoy sa mga ahensyang babawasan ng pondo, masyado pang maaga ayon sa Appropriations Senior Vice Chair. Ang kabuuan na ulat, ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Masyado pang maaga ayon kay Appropriations Committee Senior Vice Chair Stella Kimbo para tukuyin kung aling mga ahensya ang babawasan nila ng pondo para maipagdagdag naman sa mahalagang programa ng ibang ahensya sa susunod na taon. Bagamat natapos na ang budget briefing para sa 2024 General Appropriations Bill, mainam anya na hintayin na lamang na maisa na muna ito sa plenaryo. Sa plenary debates din naman anya kasi talaga mas nakikilatis at mas nahihimay ang budget ng kada ahensya. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga psychologists at psychiatrists ng Philippine National Police o PNP dadagdagan. Pakinggan ang kabuuan ng ulat, ihahatid sa atin ni Leo Sarne.
Dadagdagan ng Philippine National Police ang mga psychologist at psychiatrist sa kanilang hanay. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, bahagi ito ng mga hakbang na ipinatutupad ng PNP para masigurong nasa matinong kaisipan ng mga pulis. Paliwanag ni Fajardo, komplikado ang trabaho ng pulis at mahalagang malagaan ang kanilang mental health para hindi makaapekto sa kanilang trabaho. Sinabi ni Fajardo na nire-review din nila ang inilabas na memorandum circular patungkol sa bantay kaisipan ng mga pulis para maging bahagi na ng regular na annual physical examination ang neuro at psych test at hindi lang bago pumasok sa serbisyo o tuwing may promosyon. Aminado si Fajardo na kulang ang mga psychologists at psychiatrists ng PNP na niya ay nakakonsentrate sa national headquarters. Ito rin niya ang mga espesyalistang ipinadadala sa mga riyon kapag may recruitment doon, katulad ngayong may ongoing recruitment sa Bangsamoro Autonomous Region. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, wala pa ring naitatalang casualty sa mga Pilipino na nakabase sa Libya kaugnay ng malawakang pagbaha sa naturang bansa. Ito ay ayon kay Philippine Embassy in Libya Chargé d'Affaires Alan Roy Q. Gabriola. Sa panayam sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Chargé d'Affaires Gabriola na ligtas ang 70 Pilipino na nasa mga lugar na lubhang apektado ng malawakang pagbaha sa Libya, kabilang ang 5 Pinoy nurses na nasa silang lungsod ng Derna. Dagdag ng Philippine Embassy official, may contingency plans ang mga Libya-based company kaya nailikas agad ang karamihan sa mga Pilipino roon bago pa man ang pagbuhos ng ulan na dulot ng bagyong Daniel. Matatandaan na ang nabanggit na pagbaha ay resulta ng pagguho ng 2 dam sa Derna sa gitna ng pananalasa ng bagyong Daniel. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, tuloy-tuloy ang trabaho ng mga Pilipinong nurse sa Libya sa kabila ng malawakang pagbaha sa naturang bansa. Ito ay batay sa naging pahayag ni Philippine Embassy in Libya Chargé d'Affaires Alan Roy Q. Gabriola. Sa panayam sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Chargé d'Affaires Gabriola na kahit na binabalik pa lamang ang kuryente at internet sa mga lugar na lubhang apektado ng nabanggit na pagbaha, walang tigil ang trabaho para sa ating mga nurse dahil ang mga ospital ang kasalukuyang pinaprioridad ng pamahalaan sa Libya. Nabanggit din ng Philippine Embassy official sa naturang panayam na ang mga Pinoy nurse na nasa mga rural area, partikular sa Jebel Akdar o Green Mountain, ay kabilang sa unang henerasyon ng mga pinadalang nurse mula Pilipinas patungong Libya. Dagdag pa ni Chargé d'Affaires Gabriola, 1 dekada nang nananatili sa Libya ang mga nabanggit na nurse. Matatandaan na karamihan sa mga Pilipinong nakabase sa mga lugar na lubhang apektado ng malawakang pagbaha sa Libya ay mga nurse at clinical instructors. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon.
150 food packs hinatid ng pamahalang lokal ng Ilocos Norte sa barangay Nalasin at Lipay sa bayan ng Solsona. 130 single parents sa nasabing bayan nakatanggap din ng ayuda. Ang kabuuan ng ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Agarop 150 a family food packs timbulong ti Provincial Government of Ilocos Norte katulungan dati lokal na gobyerno iti ilit Solsona iti barangay Nalasin ken Lipay. Segon ni Vice Mayor Jonathan De Lara dagiti relief packs ket nailugan babawan ti may nga chopper gaputa agpapanita ket narigat paylaeng ti pangnaan amapan garagiti nadakamat a lugar inggunam-gunam ti Vice Mayor at ti panang salwad ti bagi manipod karigiti sakit kang runaan na kat makapaspasar paylaeng iti probinsya iti tudo agtultuloy latta ti panagtrabaho ti LGU tapno madaan ti napimpintas sa pangnaan dagiti umili nga imununan adinuprak ti bagyong Goringken hana kabayatan na 130 single parents ti mawat ti 1,500 pesos nga ayuda manipod ti lokal na gobyerno dagiti single parents ket nairehistro iti lokal na gobyerno ken tinawanda nga umawat ti nasao nga ayuda gagamti na sa programa matulungan dagito ya kameng ti marginalized sector tapno adda ti pangnayon iti naldaw-aldaw agas gastusan da kasag may maysa amang pagpadakkel iti anak da. Ito'y ni Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Isinasagawang Census of Agriculture and Fisheries o CAF sa La Union, tiniyak ng PSA na hindi mababahiran ng politika. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Impanamnama ti Philippine Statistics Authority ng PSA La Union asaan ang mapolitika ti maisaysayang kat at 2022 Census of Agriculture and Fisheries yun CAF itinagduduma apasat ti probinsya. Sigon iti may sa amasaknan ni individual amangan numa politika ti CAF gapot ang maisayang kat dayto iti level ti barangay kagigdan ti election period para iti barangay kan sangguniang kabataan elections. Inlawlawag ni Mr. Malvin Quinto, Supervising Statistical Specialist ti PSA La Union asakbay ti panakaisayang kat ti census kat apan pay agpakada iti barangay dagiti enumerators ken statistical researchers yuno SRs. Nupay kasta kinunana asaan met akayat asa uwan daytoy amasapol akaduan dagiti opisyalas ti barangay dagiti enumerators ken SRs gapot mabalin met dagiti barangay tanod ken barangay health workers timang kadua kadakwada. Impatan met ni Mr. Artemio Alibayan, statistical specialist to ti PSA La Union nga apolitikal ti opisina da isot gapuna asaan da nga ipalubos nga aramatan dagiti kandidato ti maysayang kat census tapno agkampanya kadagiti bumarangay. Manipod RP Agoo, dahil tiniglan na bakungan sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Pumunta naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan. Peace Covenant signing ng mga kandidato sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE matagumpay na naisagawa sa Eastern Samar. Ang kabuuan ng ulat ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Naging malang puson ang gindumara nga Peace Covenant signing and Unity Walk hatun mamadalagan na 2023 barangay ngan Sangguniang Kabataan Elections didya Eastern Samar didan Domingo nga adlaw September 10. An aktibidad indidrungan nga gindumara syudadhan Borongan ngan 22 nga munisipyohan probinsya ha inisyatibahan Philippine National Police ngan Commission on Elections. Maabotin sobra 15,000 nga kandidato kapag kapunong barangay. Barangay Kagawad, SK Chairman ngan SK Kagawad ay naghurar nga nanumpahan kasabutan. Nakiusagihapan na sabi nga aktibidad aton matinaglawas ti kang Philippine Army, DILG,
Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Religious Sector, Grupo in Kababayan ngan media. Sigun kan Eastern Samar Police Provincial Director Police Colonel Jose Manuel Payos, panuyon aktibidad nga mauhagan mga kandidato nga mangkiusaha pagdusuhin mahimyang taluwas ngan patas nga piniliay. Dugang paniya nagpapabilin nga mahimyang ang sitwasyon habot nga gindudumara nga pangandaman han bugos nga probinsya hati arabot nga eleksyon. Tikang di Borongan City, ini Daisy Bilizar para ang Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, Southern Leyteño, itinalaga bilang bagong Commissioner on Bar Discipline. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dalia Orit. Dako nga dungog o garbo sa probinsya sa Southern Leyte, human gitudlo ang usa ka Southern Leyteñong abogado isip commissioner sa Commission on Bar Discipline. Sa Integrated Bar of the Philippines kon IBP National President Attorney Antonio Pido, bago lang nagtudlok ang Southern Leyteño lawyer Attorney Giovanni Christian Plateros isip commissioner ug ang pagtudlo ni Attorney Plateros nag-epekto sugod karong buwan sa Setyembre. Nasaran nga ang Korte Suprema pinaagi sa Lagda 139-B nga giamyendahan sa Bar Matter No. 1645 mitugyan ngadto sa IBP Commission on Bar Discipline sa gahom sa pag-imbestigar, pagpahigayon ng mga hearing o paghatag og rekomendasyon sa mga kaso nga gipasaka batok sa mga abogado. Bisan pa ang Korte Suprema nagpabilin nga adunay gahom sa pagdisiplina o pagtangtang sa mga abusadong abogado. Si Attorney Plateros na human sa iyang degree sa abogasya sa The College of Maasin kon CM College of Law, batch sine qua non. Human ma-admit sa Philippine Bar, si Attorney Plateros na himong aktibong abogado sa lokalidad o gikataho nga siyang nahimong kanhi presidente sa IBP Southern Leyte Chapter. Gikan sa Radyo Pilipinas Sogod, kini si Dalia Abiera Oret para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Orit mula sa Sogod. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. 3 micro-rice retailers sa Cagayan de Oro at isa sa Mantikau, Misamis Oriental tumanggap ng cash assistance sa isinagawang payout kamakailan. Ang kabuuan ng ulat ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Tulo ka mga rice retailers din sa dakbayan sa Cagayan de Oro ug usa sa Mantikau, Misamis Oriental ang mga pasiuna nga midawat sa 15,000 pesos cash assistance sa atong kagamanan atol sa gipahigayon nga payout di palabang dugay ubos sa Sustainable Livelihood Program sa Department of Social Welfare and Development. Kini ang economic relief subsidy sa mga identified recipients sa Department of Trade and Industry sa tuyo nga matabangan ang mga rice retailers nga makabaligya sa bugas sa barato nga presyo subay sa Executive Order No. 39 ni Presidente Marcos Jr. Dakong tabang kini alang sa mga rice retailers nga may comply sa parameters sa nasampit nga kamanduan aron nga makapalit ang mga rice consumers sa presyo nga 45 pesos o 43 pesos ang matag kilo sa ordinary ug sa well-milled rice. Sa pagkakaroon limitado lamang sa 5 ka kilo alang sa ordinary rice ug lain pang 5 ka kilo alang sa well-milled rice sa matag customer. Ang payout alang sa cash assistance for micro rice retailers dungan nga gipahigayon sa tibok nasod sa pagpanguna sa DSWD, DTI ug sa local government unit. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. Basura mo para sa School Supplies Co project inilunsad sa lungsod ng Zamboanga. Narito ang ulat mula kay Shirley Espino.
Bisita na Zamboanga City High School main el basura mo para sa School Supplies Co project ng gobyerno lokal. Oficialmente prinsipi ayer at proyekto kita kambya school supplies kung ang mga estudyante que chenetaliva mga basura o plastic. Ese amo un proyekto the Local Youth Development Office junto con el Office of the City Environment and Natural Resources, City Social Welfare and Development Office i mga partner NGO. Bago na mention ang programa ay mga estudyante na sekundarya pwede kambya nila mga plastic bottles and containers para sa school supplies. Pwede nadalida na school supplies at también na solid waste management lecture ng gobyerno lokal el mga estudyante. La esperanza que el basura mo para sa school supplies co project ay bisita también na 4 otros pa mga eskwela de sekundarya aquí na syudad na mga días que viene. Desde aquí na Radyo Pilipinas Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Pumunta naman tayo sa Iligan. Pag-ibig Fund, katuwang ng NDRC sa paghahatid ng abot-kayang pabahay sa lungsod ng Iligan. Ang kabuuan ng ulat ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Nakiktumbayayong ang New Day Realty Corporation o NDRC sa Pag-ibig Fund sa paghatod sa barato nga pabalay sa lungsod sa Iligan nga kasamtangang tukuron sa Tinago Bel Air Subdivision Mimbalot, Buruon, Iligan City. Karong bag-o lamang gipakita sa NDRC ang ilang modelo nga balay nga adunay 3 ka kwarto nga single detached o ang Pristino 1 model ni adtong Setyembre 8, 2023 sa nasangpit nga lugar. Ang tumong sa NDRC mo ang paghatag og komportable, pindot ug barato nga puy anan alang sa katawhang Pilipino ilabi na sa mga Iliganon. Sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas Iligan kay NDRC Senior Sales Associate Tara Patricia Salvador, kinpahayag sini nga ginalawman nga ma-turnover ang pila sa Pristino 1 sa masunod nga tuig. Kawas pa ni Ana, ang NDRC magtukod og 619 kabalay sulod sa ilang 15 ka hektarya nga luna sa proyekto nga gilangkuban sa lain-laing modelo sama sa Sunnyville, Villa Fresca, Pristino 2 ug Monticello. Kalabot ni ini gipahibalo usab ni Salvador nga ang payment options naglakip sa Pag-ibig Fund pinaagi sa housing loan program aron makapalit sa maong mga balay. Kahinumduman nga gipahibalo ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyang ikaduhang sona nga kapin sa 1 ka gatos kalibo ka mga Pilipino ang natala nga mikuha og housing loan sa Pag-ibig Fund sa miaging tuig. Padayon usab ang Pag-ibig Fund nga maghatod sa mga serbisyo aron matabangan ang 15 ka bilyon nga miyembro niini nga makapalit og balay. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini si Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula dyan sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Tinatayang aabot sa 25,000 rice retailers sa Metro Manila lamang ang sinusuri para sa potensyal na 15,000 pesos immediate monetary assistance kasunod ng pagpapatupad ng price ceiling sa bigas ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Sa laging handa public briefing sa Malacanang, sinabi ni DTI Assistant Secretary Agaton Uvero na pag-uusapan sa interagency meeting ang 15,000 pesos financial aid sa bawat rice retailers na apektado ng price ceiling sa bigas. Nagpahiwatig si Uvero na pinadadali ang pagkilos sa pamimigay ng monetary assistance at ani ay target ng pamahalaan ang distribusyon ngayong katapusan ng linggo. Sinabi pa ni Uvero na inaasahan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na kumpletuhin ang validation ng listahan ng mga retailer upang tiyakin na lehitimo silang makatatanggap at tunay ngang nakaranas sila ng kalugian sa mga nakaraang araw.
Ang validation ng DSWD ay sa pakikipag-ugnayan din sa DTI, Department of Agriculture ODA at mga local government units o LGUs. Mayroon ang proseso ng pagbeberipika ang DSWD katulad ng sa mga kasalukuyang subsidy programs ani Uvero. Prioridad na mga retailer ang nasa mga public market at mga nakarehistro sa LGU. Kasalukuyan pang nangangalap ng impormasyon ng DTI Bureau of Small Business Division upang isama ang mga micro-retailer na hindi nakarehistro sa mga LGU. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakapagtala ang Bureau of Customs o BOC Port of Subic ng 5.3 billion pesos na total revenue sa buwan ng Agosto, ang pinakamataas na monthly collection simula noong Enero ngayong taon. Ayon kay District Collector Siriaco Ugay, 11.3% mas mataas ang August collection kumpara sa revenue sa kaparehong buwan ng nakaraang taon. Itinuturong dahilan ng tumaas na revenue ani Ugay ang mas magandang valuation at pinaigting na collection efforts. Pinuri ni Ugay ang mga empleyado ng BOC Port of Subic sa kanilang dedikasyon sa pagserbisyo na siyang nagtulak sa pagkamit ng tagumpay na ito. Nagpasalamat din ito sa kanilang partners at stakeholders na nagbigay kontribusyon sa mahusay na performance ng port. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilunsad ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang economic strategy nito upang palakasin ang kalakalan at pamumuhunan sa Southeast Asian nations kasama na ang Pilipinas sa darating na taong 2040. Ipinresinta ni Albanese ang ulat sa Jakarta, Indonesia sa sidelines ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meetings. Nakasaad sa naturang ulat ang mga kinakailangang gawin upang maisakatuparan ang commercial potential sa pagitan ng Australia at Southeast Asia. Kasama rito ang pagtataas ng kamalayan, pagtatanggal ng mga hadlang at pag-aangat ng kakayahan o kakayanan, gayon din ang pagpapalalim ng pamumuhunan. Sa isang pulong balitaan sa Australian Embassy sa Maynila bago ilunsad ang report, sinabi ni Australian Embassy in the Philippines Deputy Head of Mission Moya Colette na hindi lumawig ang share ng Southeast Asia sa Australia total trade sa huling 20 taon. Ani Colette, 3.4% lamang ng kabuuang pamumuhunan ng Australia sa ibang mga bansa ang napupunta sa rehiyon. Upang mapalago ang kalakalan at pamumuhunan ng Australia sa Southeast Asia, tututukan ng economic strategy nito sa rehiyon ang 10 prioridad na mga sektor tulad ng agrikultura at pagkain, mga mapagkukunang yaman o resources, green energy transition, infrastruktura, edukasyon at kasanayan, visitor economy, healthcare, digital economy, professional at financial services, gayon din ang creative industries. Lahat ng 10 sektor na ito, ani Colette, ay maaaring gawin sa Pilipinas at dapat lamang paghusayin ng bansa ang kalakalan at pamumuhunan sa Australia kasabay ng paglunsad ng estratehiya. Sa pamamagitan ng economic strategy, tinatayang tataas ang gross domestic product o GDP ng rehiyon sa 383% sa pagitan ng taong 2022 hanggang 2040 mula $3.6 trillion hanggang $13.86 trillion. Inaasahan naman ng Indonesia na magiging pinakamalaking ekonomiya sa rehiyon. Susundan ito ng mga bansang Thailand at Vietnam. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw.
narito na po ang sports balita. Napili bilang most valuable player ang dating Arellano Chief player na si Archie Concepcion sa ikalawang araw ng 5-on-5 competition ng PBA Draft Combine na ginanap sa Gatorade Hoops Center sa Mandaluyong. Sa tulong ng kanyang teammate sa Pampanga Giant Lanterns, si Concepcion at ang iba pang miyembro ng NLEX ay tinalo ang Phoenix 78-71. Nagtapos si Concepcion na may 14 na puntos habang top scorer naman si Raymond Binuya sa nagawa nitong 21 puntos. Inamin ni Concepcion na dahil mga teammates niya sa Lanterns ang kasama niya, kaya maganda ang kanilang chemistry. Dahil sa MVP award, naiuwi niya ang 5,000 pisong premyo na kalakip nito. Nanguna si Concepcion sa combine dahil hindi nakapaglaro ang 3 pambatong players na sina Stephen Holt, Keith Datu at Brandon Bates. Samantala, bukod kay Concepcion, pasok din sa mythical team sina Warren Bonifacio, Adrian Nocum, Ralph Koo at Jason Apolonio. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumalon ng 5 pwesto ang Gilas Pilipinas Women sa number 37 sa pinakabagong FIBA World Cup rankings na inilabas ng Federation nitong Miyerkules. Tumaas ang ranking ng national team dahil sa magandang performance nito sa FIBA Women's Asia Cup, kung saan sa unang pagkakataon ay nanalo sila ng isang laro sa group stage. Ang panalo nila laban sa Chinese Taipei ang nagtiyak sa Gilas Women's na manatili sa Division A. Ang Gilas ay ranked 7th sa Asia sa likuran ng China, Australia, Japan, Korea, New Zealand at Chinese Taipei. Ang Estados Unidos ang nananatili sa itaas ng standings, kasunod ang China. Maraming bansa ang tumaas din ang kanilang rankings sa FIBA, kasama na ang Thailand kung saan umangat sila ng 39 na pwesto sa number 62, habang ang Iran ay tumalon ng 26 na pwesto sa number 52 pagkatapos umabot sa finals ng FIBA Women's Asia Cup Division B Tournament. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pumasok sa playoffs ang Far Eastern University Lady Tamaraws dahil sa kanilang malinis na 7-0 record sa 2023 V-League Women's Collegiate Challenge. Tinalo ng Lady Tamaraws ang University of the East Lady Warriors sa loob ng 4 na sets, 16-25, 28-26, 25-13 at 25-21 para tapusin ang elimination round na ginanap sa Paco Arena sa Maynila. Nagtapos si Sheni Tagaod ng may 16 na puntos, 13 mula sa attacks kasama din ang 2 blocks at isang service ace. Nag-ambag naman si Mitzi Panangin ng 13 markers habang nagdagdag si Jazz Eliarina ng 12 puntos para mula sa bench. Sa kabilang banda, nanguna muli para sa Lady Red Warriors si Casey Dongalio sa nalikom nitong 25 puntos. Subalit hindi ito sapat at bumaba ang barahan nila sa 5-2. Sa isa pang laro, nanalo din ang Enderan Colleges laban sa Mapua University 25-23, 25-21 at 25-18. Gumawa si Althea Botor ng 8 puntos mula sa 4 na attacks at 4 na service aces. Nanguna naman para sa Lady Titans si Erica Deloria sa nagawa nitong 17 puntos mula sa 14 na attacks habang nakagawa si Zen Perolino ng 12 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Kung may isang bagay o pangyayari na kinatatakutan ang premyadong aktor na si John Arcilla, yan ay walang iba kundi ang pagkawala ng mga mahal niya sa buhay. Ayon kay John, hanggat maaari ay ayaw niyang sagutin ang tanong kung ano ang kanyang mga kinatatakutan ngayon dahil nais niyang mabuhay sa mundo nang walang nararamdamang takot. Say ni John, quote and unquote, pero siguro as of now, ang parang struggle ko para matanggal sa buhay ko yung ganon na takot ako mag-isa na alam mo yun, yung mga mahal mo sa buhay ay mawala sa'yo. Paliwanag ni John, but ang dami-dami kong binabasa na mga book for us na pinanganak tayong mag-isa at mamamatay tayong mag-isa. Anya pa, medyo may struggle ako sa ganon. Parang para sa akin ang hirap ng ganon. Parang gusto ko pag kaibigan ko dapat kasama kita sa buhay. So pwede ba kayo ang mauna o ako ang mauna? Parang may ganon akong klaseng pero nilalabanan ko yon kasi dapat ready ka rin sa pag let go. So pinag-aaralan ko yon. Kung ganon, paano kaya nakikita ng General Luna lead actor ang sarili niya after 20 years? Say niya, aktor pa rin ako, nakikita ko ang sarili ko na katulad ni na Al Pacino, Robert De Niro, Tito Eddie Garcia na kahit 90 years old na, kaya pa niyang magmemorya at kailangan pa ng industriya at mamamatay akong aktor. Dagdag pa niya, well, ayokong mamatay ng violent, gusto ko yung matutulog lang ako kung mawawala ako. Pero nakikita ko ang sarili ko na hanggang sa pagtanda ko, hindi ako titigil sa pagtatrabaho bilang artista. Lahat pa ng aktor kasi very fulfilling para sa akin talaga yung pagiging isang aktor. Hindi lang siya self-fulfillment. Actually, it's a commitment at isang service sa audience ang pagganap ng mga karakter. Samantala, naniniwala ang dating Manila Mayor Isko Moreno na matutuwa ang tatay-tatayan niya sa showbiz na si Kuya Germs o Herman Moreno dahil sa pagbabalik niya sa larangan ng pag-arte. Pagkatapos ng kontrobersyal na pagganap bilang Ninoy Aquino sa pelikulang Martyr Murderer ni Direk Daryl Yap ay tuloy-tuloy na ang pagsabak ni Yorme sa mundo ng aktingan. Kumpirmado makakasama na si Isko, pati na ang kanyang anak na si Joaquin Domagoso sa upcoming action drama series ng GMA na Black Rider kung saan gaganap din silang mag-ama. Pahayag ni Yorme, quote and unquote, nakaka-excite kasi yung bumalik ka sa pag-arte. Alam naman ng lahat na ito talaga yung naging tulay ko para makaangat sa buhay. And that is through GMA and that's entertainment. Say pa ng Eat Bulaga host, I think Kuya Germs will be happy now. Again, me doing a lot of things in GMA. Kwento ng dating alkalde, hindi naman nalalayo sa tunay na buhay ang magiging role niya sa Black Rider dahil tumutulong sa mga naaapi at mahihirap ang magiging karakter niya at magiging espesyal pa raw ang pagbabalik niya sa telebisyon dahil magkasama sila ni Joaquin sa isang teleserye. Say ni Isko, quote and unquote, in character we've been doing that for more than 2 decades and as I have said before, it's good to be home with GMA. And samantala, natanong naman si Joaquin kung nininervyos pa siya na makakatrabaho niya
sa isang serye ang kanyang ama. Tugon ni Joaquin, quote-unquote, true, but then of course, it's my dad who's watching me. So, naiisip ko rin yon, OMG, nandito pala si Papa. At game na game rin daw ang magtatay sakaling bigyan sila ng action scene sa Black Rider na pagbibidahan ni Ruru Madrid at Yasi Pressman. Sa ipa niya, quote-unquote, mga barilan, mga rolling on the floor, anything. Kapag may gagawin, si Papa ako na magsasalo sa mga eksena niya. Hirit na biro pa niya kay Yorme, I got you, I got you. And feeling thankful and blessed naman si Ruru na makakatrabaho sina Isko at Joaquin. Say dyan ni Ruru, sobrang nakakataba po ng puso na yung mga dating tinitingala ko na mga artista ngayon makakatrabaho ko na. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Mama JT para sa ating segmentong Balitang Artista. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang sa studio. Kasama natin si Milo Janela, Susan Alison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid sa atin ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating mga social media account sa Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Pamaman ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim
tapat